mga kapatid. Isang kagalakan po sa akin na kay Nakalito kasama po aking may bahay ng kanyang pamilya. Salamat po sa pagkakataon na binigay ng ating Panginoon ay tagal-tagal na rin po panahon na kami hindi nakalito. Kahapon ay tinawagan po ako ni Sister Rose dahil silang pumunta sa Sariaya kung pwede rin po kami ang pumunta rito. Salamat sa ating Panginoon na wala na mga bagay na nagkakapit-lakit na gumagawa pala doon sa lahat na nagsisibig sa ating Panginoon. Kaya nagagalak po sa umaga ni Christ, sabihin, bagamat wala ng ating pastor, alam kong tutulungan tayo ng ating Panginoon yung matalumpay po ang servisyo sa umaga. Papasalamat din ulit ako sa ating Panginoon. Bagamat hindi karapat-dapat ay binigyan ako ng pribileyo. Ito yung isang dakilang pribileyo na kuyatin sa inyo ang salita namin. Kaya kasama niyo po ako sa yung panalangin na habang tayo ay nag-aaral ng salita namin. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo. Atin po sa natin. Buksan natin ang Biblia dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 6. Romans chapter 8, verse 6. Babasahin ko po sa inyo. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, katapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita tayo ng Panginoon. Hindi ko si Brother Rudy ang Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito na magandang teksto na hindi po binigay kung aming napag-aralan, mapagkulay, Panginoon. Naging yung abang alipin, Panginoon, sa inyong maasa. Amen. Pagkingkas ang kamay mo sa tagumpay, may hindi rin yung mensahe sa umaga na ito. Tulungan po siya, kahira ng langis, kanyang mga labi, mahayag ng katotohanan na nagmumula sa inyo. Para baga kayo nagsasalita sa bawang isa sa amin. At malaman namin na inyong kalooban sa mga oras na ito. Salamat po ang Diyos sa inyong presensya, sa inyong banal Espiritu, ng mga kasiwa, at mga ngaral sa amin sa umaga na ito. Kaya patuloy po namin tinataas kayo at muli pinanakila sa pagkagulo po ng aming kahilingan sa inyo. Sa mga pangyarihan pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Babasahin ko po muli sa inyo sa English. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umaga nito is marks of spiritual mind, or mga tanda ng maka-spiritual na kaisipan. Nung tayo'y nakita ang natagpuan ng ating Panginoon, bago tayo naligtas sa nalis sa buhay ng mga kasalanan, tayo'y isang makalaman na tao, tayo isang makasalanan. Sabi nga dun sa English, devilish. Ibig sabihin, lahat ng gawain masama o lahat ng gawain ng diablo, yun ay iniuukol sa atin. At yun ang tingin sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo hindi spiritual na tao, hindi tayo makalaman. Tayo isang makasalanan. Subalit kung tayo tinatagpo ng ating Panginoon, yung ating kalagayan na isang makadiablo o isang kalagayan ng makasalanan. Kaya ang isang tao na nasa kasalanan ito, sila tayo bisita sa umaga nito. Isang tao nasa kasalanan, ito ay alipin ng diablo o siya ay alipin ng kasalanan. At siya ay hindi spiritual na tao kahit na anong religion tayo meron, kahit na anong pananampalataya nasa atin. Kung tayo nagkakasala, tayo hindi spiritual na tao. Tayo isang makasalanan pa rin. Subalit kung tayo tumanggap sa ating Panginoon,
lahat ng kasamaan na ating ginagawa noon, lahat ng kalikuan, ng makalaman na bagay, yun ay inalis ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nilagay niya tayo sa kalagayan mula sa isang makalaman o makasalanang kalagayan. Nilagay niya tayo sa bagay, isang kalagayan na matuwid at merong spiritual na kaisipan. Ibig sabihin, lahat na ng spiritual na patungkol sa ating Panginoon, yun ay inyong iniibig. Amen? Yung dati mong ayaw na pupunta sa panambahan, minsan yung mga kanta natin na kabalan-balanan, lakad-lakad sa puso, inaayawan natin yun eh. Ayaw natin yung ganyang musika. Minsan parang, ano ba naman itong awitin nila, para sa makaluma, para sa mga may edad na, para sa mga matatanda. Pero alam niyo ba, nung tayo ginagawa natin Panginoon, kahit yung mga kabataan, gustong-gusto ang awit para sa ating Panginoon. Amen. Kahit anong tono yan, kahit yan para sa matandang tono, yan ay minamahal. Yan ay gusto mo dahil binagawa ng ating Panginoon. Inilagay ka sa kalagayan na mayroong spiritual. Amen. Ngayon ang nais ng ating Panginoon, kaya niya binigay ng kanyang buhay, ay may balik tayo doon sa dating kalalagayan ng tao. Hindi po ba ang dating kalagayan ng tao? Siya ay banal, perfecto, walang kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng nasa kanya, hindi lamang kaisipan, kundi kanyang puso at buong pagkatao niya ay spiritual. O maka-spiritual o maka-Diyos. Kaya yun ang pinakalayunin ng ating Panginoon. May balik ang tao doon sa dati niyang kalalagayan. Kaya ang nais ng ating Panginoon, kaya siya namatay dun sa krus na Kalbaryo. Di ba sabi po sa Efeso 5:35, upang may harap niya ang kanyang iglesia na walang dungis o kulbot man. So ibig sabihin, nais ng Diyos, bago tayo iharap, o nais ni Kristo, bago niya iharap ang kanyang iglesia, o bago iharap tayo sa ating Panginoon, tayo ay nasa good condition. Amen. Ayaw ng ating Panginoon, kaya niya binulis ang kanyang buhay. Ayaw niya na tayo naharap, na meron tayong bumis. Amen. Dahil, alam niyo ba, pinagmamalaki tayo ng ating Panginoon. Kaya nais niya, kapag tayo haharap na sa Diyos, nalinis niya na ang bawat isa. Dahil, yung condition o yung state ng ating spiritual, doon ibabase ng ating Diyos o ng ating Panginoon. Yung pagharap natin sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal, kung ang ating kalagayan ngayon ay satisfied na tayo, hindi na natin kinakailangan magpatuloy. Pero kung unsatisfied pa ang iyong kaluluwa at nais mo pang maging malapit o maging banal sa ating Panginoon, kinakailangan mo magpatuloy para sa ating Panginoon. Amen. Mahirap ang maging masatisfied ka sa iyong kalagayan. Diba, parang ang isang kaluluwa na sapat na sa kanya yung kanyang kalagayan ngayon, hindi siya lalago sa kanyang buhay spiritual. Pero kung ang ating damdamin sa ating Panginoon, kung ang ating kaisipan ay punong-puno ng spiritual, hindi pa tayo satisfied sa ating kalagayan. Parang gusto pa natin ng mas marami pa. Namatag mo, pagpapala o spiritual na pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal hindi mo tayong maging satisfied kung ano ating kalalagayan ngayon. Subalit, huwag din natin hahanapin kung ano yung nagagawa ng ibang kapatid na hindi natin nagagawa. Sapagkat bago sa atin, meron tayong kanya-kanyang gawain sa ating Panginoon. At kinakailangan yung ginagawa natin para sa ating Panginoon, hindi tayo masatisfied. Lagi natin tanungin, ito na ba yung the best na ating ginagawa para sa ating Panginoon? Kaya ang marks of spiritual mind o yung mga tanda ng spiritual na kaisipan ng kalagayan ng tao, minsan meron tayong isang pagkakamali sa mga ganitong bagay. Minsan nakikita natin ang isang kapatid o ang isang tao. Nakakala natin sa kanyang kalagayan dahil siya ay laging narito, lagi siyang ipapatuto, lagi siyang
aktibo sa gawain natin, Panginoon. Akala natin siya isang talagang spiritual na meron siyang spiritual na kaisipan at talagang siya ay nasa kalagayang maka-spiritual. Minsan, ang conception ng ating kaisipan pagdating sa ganyang bagay ay tayo merong pagkakamali. Kaya sa umaga nito, sa tulong ng ating Panginoon, naway maunawaan natin kung ano ba talaga ang pagiging isang spiritual na tao o meron tayo spiritual na kaisipan. Bakit ba tayo narito sa umaga nito? Ano yung ating purpose sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Ano yung ating dahilan kung bakit tayo nananabahan every Sunday, bawat every prayer meeting, o lahat ng activities na meron ng isang lokal na congregation at tayo pumupunta doon? Ano yung ating dahilan ito? Minsan, ito narinig ko sa mga sekta ng religion. Kaya sila pumupunta doon dahil yung kanilang pastor doon ay magandang lalaki. O minsan, yung kanilang mga asheret, yung kanilang mga choir, meron silang tinitingnan doon na magagandang magawa. Kaya, ang ibang tao nakakay nila dahilan sa ganung bagay. O minsan, alam niyo po ba naman sa sekta, ako'y dahil marunong po ako tumutog. Kaya, naakit din akong mapunta doon sa kanilang tinatawag ng music ministry. Yun ay nakakainganyo sa mga tao. Kung ano yung hilig ng isang tao, yun ang kanilang pinagtutunan ng pansin. At kapag nakita nila yun sa isang sekta o sa isang gawain, maaaring magkaroon sila ng interest. Kaya meron tayong iba't ibang purpose, iba't ibang reason kung bakit tayo nananabahan sa mga hindi lamang dahil nandiyan ang ating mga kaibigan, kaya tayo pumupunta sa gawain. Hindi tayo nakikipag, ano yung social life, ano ito, Tagalog, hindi naman kasi tawag ng social. Yung pagkakaroon mo ng pakikitungo, pakikisalamuha sa ibang tao. Yan pa ang ating purpose o mga or dahil meron tayong interest sa isang bagay, kaya tayo narito sa umaga. O minsan dahil sabi sa atin ng ating mga magulang, pumunta ka sa pananabahan, kaya tayo pupunta. Dahil ang aking mga magulang ay Kristiyano, at sinabi nilang pumunta, ako yung pupunta. Yun ba ang ating purpose ng umaga nito? Mga minamahal, meron tayong iba't ibang reason kung bakit tayo pumupunta sa pananabahan. Pero alam ko sa bawat isang talagang tumanggap sa ating Panginoon, ang pinaka-reason nila ay yung pag-bigyang lugod ng ating Panginoon. Ang isang tao, kapag siya'y naglilingkod sa ating Panginoon, merong iba't ibang pananaw yan eh. Minsan dahil meron silang fear, ano po yung takot, na pag hindi sila naglingkod sa ating Panginoon, pag hindi sila nagpatuloy, sila ay pupunta sa impyerno. Meron tayong ganyang kaisipan na dumarating. Kailangan ko magpatuloy. Ayaw ko mag-backslide dahil pag dumating umanang ako mag-backslide. Isang reason yan. Minsan dahil meron tayong responsibility. Yung sense of responsibility. Dahil huwag ko kayong sapan. Dahil ako'y tumutugtog ng gitara, dahil ako'y sa Sunday school, dahil ako'y nandidikon, dahil ako'y nagtuturo, o dahil ako'y nag-preach. Ito yung responsibilidad ko, kaya kailangan nandun ako. Baka may masabi ako. Yan ay isang dahilan kung bakit din ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy dahil sa kanyang responsibilidad. At meron din minsan na kaya tayo pumupunta sa pananabahan na tayo nagpapatuloy dahil nais nating makamit yung reward. Alam niyo po yung reward nito, yung pagpunta doon sa langit. Alam niyo, napakagandang inspirasyon sa isang Kristiyano na tinitignan niya yung kanyang reward. Dahil ito yung magtutulak sa kanya para magpatuloy siya sa paglilingkod sa atin. Pero hindi lamang yung mga nilaman. Ang maging pinakadahilan natin kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil
mahal natin ang ating Panginoon. Dahil mahal natin yung gawain ng ating Panginoon. Yun yung, sabi ko po kanina, ang ating purpose ay upang malugod ang ating Panginoon. Yung pagmamahal natin sa gawain sa ating Panginoon, yun ang nagbibigay ng lugod sa ating Panginoon. Kaya, kung ito ang ating nasa puso, nasa ating kaisipan, tayo isang spiritual na Kristiyano. Kasi meron tinatawag na Sunday Christian, yung Christian by mouth or Christian by profession. Pero ano na, ang Kristiyano ay hindi isang profession. Kundi ito isang kalagayan ng pagiging banal. Kaya ang isang Kristiyano talagang tumanggap sa ating Panginoon, ang kanya lamang kaisipan ay kung paano mabibigyan ng lugod ang ating Panginoon. Kaya nawa, sa umagang ito, kung meron nang tayong ganong layunin sa ating buhay o sa ating kaisipan, hingin natin sa ating Panginoon na mabago yung ganong kaisipan. Kundi tayo pupunta dito, tayo mananabago, maglilingkod sa ating Panginoon dahil minamahal natin ang ating Panginoon. Amen. Minsan, di ba sabi ni Pablo kay Timoteo, yung doon patungkol sa mga ministro na nagpupuyat at nag-aalaga ng araw sa inyo, bigyan ninyong pahalaga. Amen. Alam niyo po ba ang mga pastor, ang mga ministers na nangangaral dito sa likuran ng pulpito, talagang pinagpupuyatan nila ang pag-aaral ng salita natin. Pinagpupuyatan nila, pinagtsatsagaan nila para lamang mapakain ang iglesia. Ibig sabihin, nagtsatsaga sila dahil mahal nila hindi lamang ang kanilang sarili, kundi mahal nila yung kanilang nasasakupan. Mahal nila yung kongregasyon na kanilang pinabibilangan. Kaya masakit sa isang minister, sa isang pastor, na kapag siya'y pumunta rito, yung kanilang mga tupad, hindi nakikinig ng salita natin. Yung pakikinig ng salita natin, Panginoon, at naitone mo yung iyong kaisipan, nakapokus ka doon sa salita ng ating Panginoon, yan yung isang merong spiritual na kaisipan. Kahit na hindi mo gusto yung nangangaral, o kahit hindi mo kilala yung nangangaral, pero dahil nais mong pagpalain ng ating Panginoon sa iyong mga salita, sa kanyang mga salita, nakapokus ka sa pakikinig ng salita. Alam niyo po ba nung tayo bagong tanggap, di ba ayaw natin mamiss yung gawain ng ating Panginoon? Ayaw mo mamiss yung mga nagpapatotoo, kahit ikaw gusto mo lagi nagpapatotoo. Ayaw mo mamiss na isang Sunday, hindi ka makapagpatotoo, o prayer meeting, hindi ka makapagpatotoo. Kahit yung mga salita ng Diyos na sinasabi ng mga nangangaral, talaga kung sinigil tayo sinusulat, talaga nakatol ng ating isipan, ng ating mata, ang ating pakinig doon sa nangangaral. Yun dapat ang ating laging maging kaisipan. Dahil kung punong-puno ng spiritual na bagay yung inyong kaisipan, yun ang inyong gagawin. Dito sa Colossus chapter 1 verse 3. Dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig dito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y kuspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. So mga minamahal, sa ating bilang isang Kristiyano, meron tayong kaunawaan ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoon. Una, meron tayong kasiguraduhan na tayo naalis mula sa buhay ng makasalanan. Meron tayong pagkakatiwala sa Diyos na yung ating spiritual na kalagayan ay tama sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, bago tayo sa isang hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, bago siya maging spiritual na tao, sabi sa John chapter 8, pinakailangan may panganak na tayo
sa Espiritu. Ano po ang sabi niya doon ng ating Panginoon? Diyan. So verse 3, sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. At sabi dito sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya bago ang isang tao ay maging spiritual na tao, kailangan siya may panganak sa Espiritu. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay nagsisi ng kanyang kasalanan, siya ay may panganak na muli. Yung kapanganakan muli ito yung pagbabago ng Espiritu Santo doon sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, yung dating patay nating kalagayan, yung dating makasalanan nating kalagayan, yun ay binago ng Diyos ang ating buhay, inalis niya sa atin ang makasalanan. At tayo ngayon ay pasimulan ng lumalakad sa Espiritu. Kaya ito yung isang kaunawaan natin sa ating kalagayan spiritual. Alam natin sa ating sarili na tayo naligtas o naalis sa buhay ng makasalanan. Dahil kung wala ang karanasan na ito, hindi tayo magtatagal na lagi tayong pupunta rito. Hindi tayo magtatagal na nagpapanggap bilang isang Kristiyano. Kundi tayo magsasawa sa ating kalagayan o tayo ipoprofess bilang isang Kristiyano. Kaya ang isang tao na siya ay panganak na muli, meron na siyang spiritual na pagkaunawa sa kanyang kalagayan. At habang tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod, lagi natin pinag-aaralan, lagi natin ina-examine yung ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Sabi nila, di ba, in-inventory natin kung ano yung ating nagawa sa araw na yun. Lagi natin tinatanong sa ating Panginoon na kumusta na yung ating spiritual na kalagayan. Alam niyo kung lagi natin kung kumusta ang ating meron kang magandang gawin sa iyong buhay spiritual. Hindi ba dapat ganun ang ating kaisipan namin ng ating? Kaya bawat panambangan, bawat linggo na tayo naririto, nais natin na mapagpala natin Panginoon at lalo pang lumago sa ating mga pananampalataya. Lalo pa tayo magkaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon. Minsan, ang pagiging spiritual ng tao ay sinusukat natin sa emotion o sa kanyang feeling, sa kanyang damdamin. Alam niyo, dahil ang emotion ay depende doon sa isang tao. Minsan meron tayong nakikita na mababaw ang kanyang luha. Laging umiiyak pag nagpapatotoo. Pag umawit, siya yung umiiyak. Pag siya yung ipipreach, siya yung umiiyak. Dahil mababa yung kanyang luha o talagang malambot yung kanyang damdamin. Pero hindi lamang doon nasusukat ang pagiging spiritual ng isang tao. Hindi yun ang ating pinagbabasihan. Pero hindi ko yun sinasabi na kapag nagpapatotoo ang isang tao at siya'y umiiyak, ay hindi rin siya spiritual. Kundi individual, personally, hindi ito ang ating magiging basihan. Yung ating emosyon. Minsan, tayo nagagalak, tayo natutuwa na sa bawat punta natin o dalo natin sa gawain ng ating Panginoon. Yun ay maganda. Kapag tayo napagpala, tayo pinagpala ng ating Panginoon, talagang yung ating damdamin sa ating Panginoon, lalong lumalapit, lalong umusbong, lalong lumalawak. Yan ay magandang kakitaan na talagang tayo isang spiritual na tao. Pero huwag din natin pagbabasihan na kapag tayo nakakita ng isang tao na siya yung may emosyon,
na talagang siya ay spiritual na tao. Kaya, kung sabi nga natin Panginoon, the just shall live by faith. So by faith, alam natin ang ating kalagayan, meron tayong kaunawaan sa ating kalagayan spiritual. Ito ang ating pagbasihan. Minsan, pinitignan din natin yung ang isang tao na siya'y magaling mangaral. Siya'y matalino. Siya'y maraming alam sa salita ng ating Panginoon. Ang galing niya. Ang galing niya mangaral. Ang dami niya alam. Ay, matalino siya. Siguro, mataas ang kanyang kalagayan ng spiritual. Minsan, meron tayong pagkakamali sa pagtingin sa isang Kristiyano. Alam niyo po, mga minamahal, once na tayo tumitingin sa isang tao, tayo mahal sa kanya, at meron lamang siyang isang pagkakamali na nagawa, nadidismaya ka. Kaya hindi dapat yun ang ating maging basihan ng pagiging isang spiritual na tao. Ng pagiging pagkakaroon ng isang spiritual na kaisipan. Pwede tayong manalangin, pwede tayong patotoo, pwede tayong umawit, pwede tayong magturo, pero hindi tayo spiritual na tao. Wala tayong spiritual na kaisipan. Pwede tayong laging narito sa panambahan, pero hindi pa rin tayo spiritual. Mga minamahal, ang pagiging spiritual na kaisipan o na kalagayan ay hindi ito binabasihan sa nakikita natin sa panlabas. Parang perfect ang kanyang pagkakagawa. Minsan meron ganang Kristiyano. Ang kulang na lang yung apoy. Doon mo makikita ng isang oven ay maganda kung maganda yung kanyang nilalabas na apoy. Diba kulay blue yung apoy na maganda, hindi yung yellow. Kaya ang isang Kristiyano, hindi sa panlabas makikita ang kanyang pagiging spiritual. Kundi doon sa kanyang puso, yung fire. Yung fire, yun yung Holy Spirit. Yung Espiritu na nasa kanyang puso, yun ang kanyang dinanasa palagi na sundin kung ano yung apoy na nanonood sa kanyang puso. Kapag sinabi nga po, talagang mainit ka sa iyong kalagayan ng spiritual. Hindi tayo malahiningan o hindi tayo malamig. Kaya, huwag tayong magkamali mga minamahal po. Na kapag nakita tayo ng isang tao na siya'y aktibo sa gawain, siya'y nangangaral ng salita natin, di tayo lahat ay accepted po dito. Siya'y nangangaral, siya'y nagpapatotoo, pero walang apoy sa kanyang puso. May sabihin, hindi siya leaded ng Holy Spirit, hindi siya guided by the Holy Spirit. Makikita lang natin sa panglabas niya na parang katulad din natin siya. Kaya hindi dapat ito ang ating maging basihan ng pagiging spiritual ng tao. Alam niyo po ba yung mga the Mormons, mga Seventh-day Adventists, di ba lagi natin sila nakikita sa kalsada? 2 o 3, kahit sa initan ng araw, sila naglalakad, nagbibigay ng mga tracts. Maraming naniniwala sa kanila. Pero, sabi ng Biblia, hindi sila spiritual na tao. Bakit po? Dahil sila patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya hindi dahil sa magandang pananamit, sa magandang pagkilos, sa magandang pagsasalita, nasusukat ang ating pagiging spiritual. Amen.
kundi dun sa buhay na ating ibinubuhay, yung puso na talagang nais nating bigyan ng lugod ng ating. Kaya hindi yung good attendance sa panambahan, hindi yung sa ating pananamit, sa ating maayos. Kahit tayo yung pinaka-strict pagdating sa kabanalan, pagdating sa outward appearance, hindi rin ito ang sakatay tayo sa spiritual na tao. Kaya hindi tayo nag-base doon sa outward evidence. Sabi naman sa evidence. Hindi tayo nag-base doon sa panlabas nanyo para sabihin natin ng isang tao ay siya ay spiritual. Kundi sabi sa ating nabasa, it is by life and peace of God in our hearts. By life, dun sa ating pamumuhay, kahit hindi tayo nakikita, kahit wala tayo sa pananabahan, binubuhay natin yung narinig natin dito sa pananabahan. Yung zeal, yung init, yung entusiasm, na kahit tayo wala sa pananabahan, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. By peace, life and peace, sabi na. Lagi tayong kahit anong kalagayan natin sa ating buhay, kahit anong sitwasyon tayo meron, o kahit anong pagsubok ang dinaranas natin, hindi tayo nabubulumitan. Hindi nagwe-wave yung ating pananampalataya. Hindi nandun pa rin inner peace sa ating puso. Natutulungan tayo ng ating Panginoon sa anumang sitwasyon na meron tayo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 verse 14 hanggang 16. Ang mga bagay nito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na inawawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sabi ito, hindi raw sa karunungan ng tao. Sa 14, ngunit ang taong ayon sa laman na hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya naunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya hindi sinisiyasat ng sino man. Sapagkat sinong nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya ang isang Kristiyano, merong spiritual na kaisipan. Sabi niya rito, sinisiyasat sa lahat ng mga bagay. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sino man. Ibig sabihin, ang ating sarili, lagi natin sinisiyasat. Yung ating purpose sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yun ay lagi nating iniisip, lagi nating binibigyan ng halaga. O ibig sabihin, nire-renew natin sa ating Panginoon. Doon Tagalog ng peace. Parang nakalapat na. Ibig sabihin, yung puso ni David, talagang nakalapat na para bigyan loob ang ating Panginoon. Sa araw-araw nating pamumuhay, lagi natin isipin yung ating purpose. Kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang pagiging isang Kristiyano, hindi ito isang profesyon, hindi ito isang covenant sa ating Panginoon. Sinabi natin covenant, meron tayong panata, meron tayong, hindi ko magamit yung salitang sumpay, meron tayong panata sa ating Panginoon. Yung deep na relationship natin sa ating Panginoon, talagang
meron tayong panata na paglilingkuran natin ng ating Panginoon. Ito ang talagang magiging kaisipan ng spiritual na tao. Yung kanyang panata sa ating Panginoon, na paglingkuran siya habang buhay, paglingkuran siya na buong makakaya niya, yun ay lagi niyang iniisip, lagi niyang inaalala. Dahil ito'y magiging tulong sa ating paglago, sa ating buhay spiritual, at ito'y magiging tulong sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero minsan meron mga situation na dumarating sa atin ang pagsubok. Or minsan, nagiging nagpa-prosper tayo materially. So yung ating purpose, yung nakatuon na purpose sa ating Panginoon, aagawin ang ating kalagayan. Kapag meron tayong pagsubok, ito yung minsan nagiging dahilan kung bakit yung ating purpose lumiliho. Dapat purpose natin sa ating Panginoon, nakafix lang, siya bigyan ng lubot. Pero minsan dahil meron tayong prosperity sa ating material na bagay, or meron tayong pagsubok na kinaharap ng mabigat, lumiliho yung ating purpose sa ating Panginoon. Nawawala yung ating panata. Hindi niya rin iniisip na dahil sa pagsubok na ito, mag-give up siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hindi niya rin iniisip na dahil siya ay sumasaga ng material, iiwan niya yung kanyang purpose sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kundi talagang ang merong spiritual na kaisipan, nakafix ang kanyang purpose sa ating Panginoon. Ang nais niya lamang ang mga spiritual na bagay. At yung mga bagay na pagsubok, sinasantabi niya sa kanyang paglilingkod. Kaya ang ating pagiging isang buhay na Kristiyano, o buhay Kristiyano, sa ating pagiging spiritual na tao, hindi ang mga pagsubok na ito ang siyang makakadang sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At minsan sa ating pamumuhay, alam niyo, napapasigaw tayo. Pero it doesn't mean na tayo nagkasala. Pero sa tulong ng ating Panginoon, nare-refine yung ating conduct bilang isang Kristiyano. Dahil yan ang tinitignan sa atin ng ating mga anak, ng ating mga kapatid. Yung ating conduct. Isa sa pinagbabasihan ng pagiging spiritual na tao, any given situation na nandoon siya, yung kanyang ugali o yung kanyang conduct na nananatiling isang Kristiyano. At hindi rin po ibig sabihin na pag malakas ang boses natin or tayong nagagalit or meron tayong radikal na pananalita ay hindi tayo spiritual na tao. Kundi sa process ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, yun ay nire-refine ng Diyos. At kung talagang tayo spiritual, nais natin, meron tayong kababaan na ito, na yun ay i-refine sa ating Panginoon. Amen. 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 So, balik ang talagang nais ng Espiritu Santo o nais ng Diyos sa atin. Tulad po ng sabi ko kanina, yung may balik yung dating
katunayan ang dating kalagayan ng tao. Ang Espiritu Santo, kapag ito'y nasa sa atin o tumatama sa atin, tayo merong yung soft-spoken na dito. Tayo madaling panahingan, madali tayong lapitan. Yung maging yung ating mata ay napakasoft. Kasi merong pag may salita soft, pero yung kanyang mata, pagalit. Pero ang isang merong bunga ng Espiritu Santo, kahit na ng sitwasyon niya, alam niya kung paano handlein ang sitwasyon. Siya hindi nakakapagsalita ng mabigat. Siya hindi nakakapagsalita ng kakakitaan siya ng bagay na hindi maganda. Pero, tulad mo ng sabi ko kanina, once na tayo nagalit, hindi ibig sabihin ay hindi refine ang ating ugali. Dahil meron tayong karapatan na magalit doon laban sa masama. Pero, dahil nga nasa atin ang Espiritu Santo, natututo tayo o alam natin kung paano handlein yung sitwasyon na under pressure tayo or sitwasyon na tayo ay nahihirapan. Tayo ay nasusubok yung ating pag-uugali. Kaya sa tulong ng ating Espiritu, anong Espiritu ng Diyos, sa tulong niya, yung ating conduct o yung pagsasalita, natututo natin i-moderate, talagang simple, plain, at nandun yung pag nagre-review tayo, yung pag-ibig ng Espiritu Santo, yun ang nakikita at yun ang lumalabas sa atin. Kaya mga minamahal, hindi natin ang ating ng tulong, hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, sa ating pagdilingkod, na tayo lalo pang maging malapit sa Kanya, tayo lalo pang maging spiritually minded person. Alam niyo sa pananalangin sa umaga, narinig ko ito, natuto ako lang, na kapag nananalangin siya, sabi niya, punuin niyo po ng mga bagay na spiritual ang aking kaisipan at ang aking puso. Ibig sabihin, ang kanyang kaisipan o ang kanyang purpose naka-fix sa spiritual na bagay. Ayaw niyang makaluan niyo ng anumang bagay na makakahatag sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang kanyang kaisipan ay makalangit. Lahat ng ating kilos o lahat ng ating galaw sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay spiritual na bagay. At kapag tayo nasa espiritu, tayo maka-spiritual na tao, alam niyo, madali tayong panahingan. Madali tayong pagsamahan. Madali kang i-approach. Minsan, natingin natin sa isang tao, meron ganitong mga Kristiyano na parang kanilang mukha ay matangay, suplada. Pero pag nilapitan mo pala, very approachable. Dahil, alam niyo, nandun na sa kanila ang Espiritu Santo, yung spirit na meekness, na gentle, na talagang madali silang pagsamahan. Kaya, nawa, kahit na anong kalagayan ng sitwasyon na dumating sa atin, alam natin, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, alam natin kung paano natin na-handle. Alam natin yung ating conduct bilang isang Kristiyano, yun ang siyang naninibabaw. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, naway yung ating purpose bilang isang Kristiyano, na paglingkuran ng Diyos at siya'y mabigyan lubot sa ating pamumuhay araw-araw. Ito yung ating hingin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil alam nyo, ang ating pamumuhay dito, talagang nakikipagkaka tayo laban sa kasamaan. Hindi napakahirap mabuhay araw-araw nang walang tulong ng ating Panginoon. At ang iyong purpose ay hindi nakafix sa spiritual na bagay. Madali kang maagaw ng ibang atensyon, tulad po ng kaninang usapan natin patungkol sa
madaling maagaw ang inyong atensyon sa mga bagay ng sanglibutan ito kung ang inyong kaisipan ay hindi spiritual. Kaya na mga minamahal ng kapatid, sa umagang ito, lagi natin hingin sa ating Panginoon